Okay, good guys, no, mayroon tayong ginagawa ditong Sharp automatic washing machine. So nagkakaroon daw ito guys ng error, no. So nandito tayo ngayon guys sa Paranaque, no. So Paranaque yung service natin ngayon. So antayin natin guys lumabas yung error niya, no, para makita natin kung ano ang problema. So sabi ng customer guys, nag-error daw. Kasi yung washing machine na ito ginagamit lang nila pang dryer. No, so tingnan natin kung anong error ang ilalabas nito. So antayin pa natin guys ng mga ilang minuto kung maglabas siya ng error. So nilagay natin siya guys sa spin. Ayan, naglabas nga siya guys ng E2 error. So ito guys, E2 error sa Sharp, common to, no? Common problem ito guys, no? So ang gagawin natin dito guys, check natin to yung likod. So ang ginagawa namin guys sa Sharp kapag nagkaroon ng E2 error, ang problema kasi nito yung kanyang bomb switch or yung door switch din, no? So ang ginagawa namin guys, binabypass na namin kasi pabalik-balik siya, no? Sa experience kasi namin, kahit palitan mo siya guys, after mga ilang months bumabalik. So pabalik-balik siya ng problema kasi nga connected siya dito sa pinto, no? So sa close open ng pinto, doon siya nasisira, no? So ang ginagawa namin, binabypass na namin to, hindi na namin siya pinapalitan. So ini-explain lang natin sa customer na once na operational yung washing, wag nilang tawag dito diretso na, wag na nilang buksan yung pinto kasi nga hindi nahihinto yan kapag binuksan yung pinto. So itong wire dito guys, ito yung ating ipagko-connect na lang, no? So kailangan pag ginawa nyo yan guys, mayroong consent ng customer, no? Alam ng customer. So ito yung kulay white sa kulay black guys, ang ating idudugtong na lang para ma-bypass yung E2 error na yan, no? Kasi kung hindi nyo yan guys i-bypass yung E2 error, after ilang months, ganun na naman, no? So, okay lang kung kaya nyo mag-DIY, no? Pero kung hindi kaya nag-DIY ng customer, so, pwede nyo na yan siya i-bypass, no? Kasi nga, kung papalitan nyo, guys, gagastos kayo. Tulad dito, guys, nasa Paranaque kami. Dito, galing from Santa Rosa. So, gagastos si customer sa amin, no? Ng service fee, toll and gasoline. So, kung hindi natin i-bypass yan, after 3 months, papagawa na naman sila ulit. Baka magsawa sila kakabayad sa pagpapagawa. Kaya ang ginawa natin, ni-explain natin, i-bypass na lang natin siya, no, para mawala na or i-disable natin yung E2 error. So ang downside niyan guys, kahit bukas yung pinto, gagana siya. So yun po ang pinaka-downside kapag i-disable natin yung E2 error ng isang Sharp automatic washing machine. So ang gagawin nyo lang, kung maghabol kayo, ipopost nyo na lang, no? Kung gusto nyo pintuin, i-post nyo. Huwag nyo pintuin na buksan lang ng pinto. Kasi ang purpose niyan guys, pag binuksan mo yung pinto, doon siya magkaroon ng error. Hihinto yung operation ng washing. So, yun, no? So, explain din natin sa customer na dapat pag naglalabas sila, walang batang maglalaro dyan kasi yun ang purpose nun. Safety switch kasi yun ang pinto, no? Dapat walang bata dyan na magbukas-bukas ng washing machine kapag naglalabas sila. Ayan. So, option pa rin naman ni customer, no? So, explain natin. Kung gusto niya naman palitan, pwede naman natin palitan kung willing naman sila gumastos. Okay, thank you, bye-bye.